Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Tinitiyak ng Department of Social Welfare and Development na kaagad na natutugunan ang pangangailangan ng mga pasahero na sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na agad nakapaghatid ang kagawaran ng financial assistance at ready-to-eat na food boxes sa 137 survivor passengers na nasa Basilan. Nakapagbigay na rin ang DSWD ng medical assistance para sa pagpapagamot ng 134 na mga pasahero na nasugatan. Nagbigay rin ang kagawaran ng burial assistance para sa kaanak ng mga namatay sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Patuloy pa rin ang sinasagawang assessment ng social workers sa iba pang pasahero upang mabigyan ng karampatang tulong. Mayroon ding ibinibigay na psychosocial support para sa mga nakaligtas sa paglubog ng barko. We expect na yung iba din po ng mga pamilya na may miyembro na nasawi dahil nga po sa insidenteng kinasadlakan nitong MV Trisha Kirsten 3 ay mabahaginan din ng tulong. Yung pong burial assistance na yan, ilan po assistance to individuals in crisis situation. Malinaw po ang direktibang ibinigay sa DSWD ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na lahat ng kaukulang tulong, yung pong necessary interventions will be extended to the victims of this incident. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nitambong sa hearing sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 11 ang taxi operator ug ang gireklamo nga taxi driver tungod sa pagbinastos niini sa pasahero sa Davao City. Sumala sa LTFRB 11, musubay sa due process ang gireklamong taxi driver alang sa kasulbaran sa kaso. Sa karon suspendido na og 3 ka bulan ang gireklamo nga taxi driver ug ginapaabot pa ang resulta sa ginahimong investigasyon niini. Kung mapamatud-an man nga dunay paglapas among driver, pamtangan og silot sa LTFRB 11 ang taxi operator. Samtang ang Land Transportation Office kon LTO na ang mupahamtang og silot sa gireklamong driver. Nangayon nasabog pasaylo sa estudyante ang taxi driver o gibutyag nga atubangon niini ang mamahimong resulta sa investigasyon. Gipalaw man pa sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 ang tracking ug uban pang lakaang aron nga maila ang nagpaluyo sa pagpakatag sa negatibong bomb threat sa duha ka eskwelahan sa Davao City netong Enero 21 ning tuiga. Sumala sa Davao City Police Office, dili pa matino sa RCU 11 kung usa o ka lahi-lahi ang mga responsable sa mong bomb threat. Gibarugan sab sa kapulisan nga wala nila ginabaliwala ang ma-report kanila ilabi na kung gikan sa mga tulunghaan. Nagmando na sab sumala pa ang DCPO nga mas palambuon sa mga tunghaan ang kahibalo sa mga estudyante pag-abot sa kinahanglang buhaton kung makasinati og hulga sa pagpamomba. Samtang nasayod na sab ang mga police stations sa mandato nila bahin sa pagpakatag og mas dagang personahe doon sa eskwelahan. Ilabi na kung examination week aron mas marespondihan ang samang insidente. Uwag mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.